Welcome na naman sa ating channel. Sa video ito, i-review natin ang ating bagong smart trainer, ang Majin T500. Dati na ako nakagamit ang produkto ng Majin. Ang pinakaunang nabili sa kanila, itong aking power meter pedal. Yung talagang sulit na sulit para sa akin. Pero sa video ito, itong smart trainer muna. Tara! Para sa review na ito, ipapakita ko kung paano siya i-setup, ang kanyang readability, tapos yung mga features niya. At syempre, kukumpara natin ang kanyang power accuracy sa ating pedal-based power meter. At kung matatanong ninyo kung magkano ang presyo ng Majin T500, mas mura siya ng bahagya kaysa dun sa Majin T600 dahil yung mga specs ng T600 ay inilagay dito sa T500 at mas pinamura. Para naman sa presyo, pumapatak itong T500 sa mid-range pricing. Yung flagship kasi ng Majin na T600 ay nagkakahalaga ng halos 49,000 pesos. Ang Majin T500 ay gumagamit ng second generation na permanent magnet synchronous motor. Ibig sabihin, napaka-stable at reliable ng kanyang power accuracy. Tapos, hindi na ito gumagamit ng isang malaking flywheel na pinapatakbo ng belt. Kaya mas cost-effective ang pagkakagawa ng produktong ito. At isa pa, makakapag-simulate din ito ng mga road condition dahil rektahan sa makina yung pedal mo. Ang mga ganitong smart trainer, hindi lamang para sa mga pro. Para din sa atin ito, na mga gustong mag-exercise sa bahay, nahihirapan lumabas para makakuha ng mga patag na kalsada, at minsan, kapag mga maulan, ay makakapag-check pa rin tayo sa ating bahay. At sino ba mga local distributors ng Majin? Isa na dito yung Supreme Bikes. Makikita nyo, nagbebenta ng mga produkto ng Majin, hindi lang ng smart trainer, pati din ng mga accessories at power meter. At ito, puntahan naman natin yung specs niya. Ito ay may peak torque na 88 Nm, kaya napakalakas ng resistance nito. May power accuracy na plus and minus 1% at maximum power output na 2,200 watts at kaya mag-simulate ng gradient up to 20%. Aba,
At ito ang pinaka nagustuhan ko dito. Pwede siyang patakbuhin kahit hindi nakasaksak. Ibig sabihin, pwede mo itong gamitin as warm-up para sa mga event sasalihan mo. Tignan natin kung accurate talaga magbigay ng resistance ang trainer na ito. Ikukumpara ko ang power output sa ating Magin na power meter pedal. Sa graph na ito, ang color blue ay yung ating power meter pedal at yung kulay magenta naman yung ating smart trainer. Sa isang oras kong pagpadyak, wala akong nakita mga power spikes maliban na lang sa pagtigil ko sa pagpedal dito sa part na ito. At kung makikita ninyo dito sa magenta line na ito, napaka-smooth ang power delivery. Ayan, wala akong nakikita mga ganong power spikes kumpara dun sa ating pedal base sa power meter. At sa isang oras kong paggamit ng smart trainer ito, dito sa bandang ito na aking zone 2, wala namang nakikita mga inconsistencies at power spikes. Pagdating naman dito sa ating sweet spot, napaka-consistent talaga ng kanyang resistance. Punta naman tayo dito sa FTP testing na nagkaroon tayo ng maximum power output na 319 watts. Ayan, tignan natin. Ganun pa rin, napaka-consistent pa rin ng kanyang pagbibigay ng resistance mula sa ating zone 2 papunta sa ating pinakamataas na naiproduce na power. Yan, ito. Subukan natin itong Magin T500 sa Zwift. Sa connection niya, dali lang naman. Sa PC ko, wala kasing Bluetooth yung PC. Kaya ang ginawa ko, nilagay ako ng ANT Plus na dongle na connect sa USB. Tapos, yan, mabilisan na lang. Power source, yung resistance ng T500, tsaka cadence. Tapos yung aking heart rate monitor na doon kinonect sa ating smart trainer through the Magin utility app. Kaya isang batuhan na lang ng ANT Plus connection papunta sa PC. Galing. Sige. Subukan natin tong T500 kung ano yung feel sa erg mode o yung ergometer mode. Yun yung bibigay ng automatic na resistance. Hindi mo na kailangan magpalit-palit ng gear. Halimbawa, magagawa ka ng mga intervals. So, subukan natin tong The Long Ride Spike Base Progressive BO2. Ayan. Set natin yung FTP natin sa 220. Tapos, tingnan natin yung kusang pagbibigay ng resistance ng smart trainer. Tsaka kung gaano ko swabe yung transition niya in between the resistance. Doon kasi sa luma kong smart trainer, kapag gaganto akong mga intervals, biglaan yung pagbibigay niya ng resistance, kaya medyo masakit sa tuhod. Pero since ito nga yung feature ng smart trainer na T500 na smooth yung transition niya in between intervals, kumbaga yung road feel talaga kung ano yung nangyari sa kalsada. Tingnan natin kung magaganap dito sa ating smart trainer. Okay, let's Zwift. Okay, yan. Sa ergometer mode, kahit anong shifting na gawin mo, kahit mag-big-ring ka, tapos yung smallest cog sa likod, kapag ka nag-preset ka ng power output, dun lang siya. Yung machine mismo kung saan mag-a-adjust. Yan, kaya tawag dyan, ergometer mode. ERG. Kaya siguro kahit naka single speed ka na yung dedicated na trainer bike mo, pwede. Ito na, i-start na yung interval in 5 4 3 2 1. Well, nice. Parang nasa kalsada. Oh. Suwabe. Hindi siya biglaan. Try natin maintain dito sa 210 watts. Ano ba? 10 more seconds.
One. Woo. Nice one. Galing, galing. Isa pa. 4, 3, 2, 1. Let's go! More power! Yo! Sige. Okay na siguro yan. Kulo na tayo. Suabe. Yeah. At talagang kuha niya yung road feel sa pagpedal. Nice one. Next, testing na natin yung road feel na isang feature na itong Magin T500 dito sa app nila na One Lap Fit. Ito, makikita natin meron dito mga mapa na may road feel na nakasulat. Road feel, ibig sabihin may road feedback dun sa pagpedal natin. So, subukan natin kung gagana sa mga gravel o kaya cobblestone, kung masisimulate ng smart trainer. Sige, let's go. Eto, nasa kalsada muna tayo. So, wala pa akong nakaramdamang kakaiba. Dito sa gravel section, nakaramdaman ko yung ganit ng gravel. Ayun. Ramdam mo sa pagpedal. Ayos maganit. Mas parang dumudulas yung gulong sa likod. Kasi paahon tong gravel section na to eh. Eto. Nasa asfalto siya. Pero alam mo yung magaspang na asfalto. Oh, may feedback din sa pedal. Ayos Yun eh. Yan yung tinatawag na ride feel ng T500. Nice feature. Okay, practical recommendation naman tayo. Bakit nga ba itong T500 na para sa'yo? Unang-una, at this price range, meron kang long service life. Hindi mo siya kailangang servicean every year. Hindi katulad ng ibang trainer. Tapos, magaan, portable siya. Pwede mong dalhin kahit saan. Pangatlo, self-powered. Nako, makukuha mo lang yung self-powered na yun dun sa mga flagship, mga tig 70 to 100,000 na smart trainer. Tapos dun sa One Lap Fit na app, yung road feel, ang galing, napakaganda ng feedback dun sa gravel na dinaanan ko, tapos dun sa magaspang na asfalto. Ramdam na ramdam ko yung road feel. Tapos yung pagiging consistent, tsaka yung transition dun sa erg mode, galing. Tapos syempre yung compatibility sa iba't ibang frame, kasi may mga kasama na itong mga converter through axle o kaya QR. Tapos dun sa ating power analysis, comparing dun sa performance ng ating power meter pedal, magkalapit na magkalapit. Mas magaspang nga yung reading dun sa power meter pedal ko eh. Kasi ayun nga, syempre power meter pedal, ang reading nun yung kada bagsak ng paa, kaya medyo spiky. Pero dito sa T500, smooth, talagang patag na patag kung ano yung preset mong power dun sa erg mode. Kaya ayan, for this price range, ako, para sa akin sulit na sulit tong T500. Yung mga gantong features, sa mga nakita ko, makukuha mo lang to dun sa mga flagship models, 70 to 100,000 plus. So ayan, salamat sa panonood sa ating isang comprehensive na review video dito sa Magin T500 na smart trainer. At sana dito sa maikling review video na ito nakatulong ako sa pagpili ninyo sa pagbili sa mga smart trainer para sa inyong cycling consistency, pag-iensayo, at saka indoor training. Okay? Thank you.